Bang Hilonggo. Please subscribe Subscribe and like. and share. Okay po, meron po akong tanong para sa ating Caviteñong senatorial board. Sige po. Ang Cavite po ay agricultural noon. Pero ang mga subdivision po na sulputan, malalaking subdivision, na halos nilamon na yung ating mga agricultural lands. Ano po ba meron po ba kayong isusulong para itong kakaunti na agricultural land ay maprotektahan natin, na hindi naman totally kainin na ng lahat ng mga subdivision dito sa ating lalawigan? Salamat po. Matagal na po naka-pending, I think since the 15th Congress, 16th Congress, 17th Congress, yung National Land Use Plan. Pero sa ilalim ng local government code, talagang may poder at kapangyarihan ang bawat pamahalaan lokal na mag-implement ng sarili ng land use plan. We have a comprehensive land use plan here in Cavite. So, sa urban sprawl po na nangyayari ngayon, hindi talaga may iwasan yan. Siguro kung tinutukoy mo yung mga ilang lupain sa Imo o sa Gentry, yung pagbabalansin po nito ay bahagi po ng urban planning and zoning plans ng lalawigan ng Cavite. I cannot speak for the provincial government. Pero hindi naman po siguro walang-wala na. You have the upland farms in Maragondon. You still have the upland farms in Ternate, in Magallanes, in General Emilio Aguinaldo, even in Silang. So, meron pa rin po tayong mga tanim na pinya at kape. Hindi naman po siguro subdivision na lahat yan. Yung pagbabalansin po nito siguro ay bahagi na po ng pagpapatupad ng comprehensive land use plan ng lalawigan ng Cavite. Pero ang sinasabi ko nga, 15th, 16th Congress pa, meron mga hangpangin, so 15th pa, alam ni Senator Soto na magkaroon talaga ng isang national land use plan na hanggang ngayon po ay nakabinbin pa sa Kongreso. Yes, ang House. Alam niyo, ang food security ay napaka-importante. Importante na umaari o na nga tayo mag-import ng mga agricultural products on our own, be self-sufficient. And to do this, naniniwala ako that kung ano mang natitira, not only for Cavite, ito sa buong Pilipinas, they should be incentivized. Saan po yun? Sa pagbayad ng buwis. No? Kung ma-incentivize natin yung mga natitira pang may-ari ng lupa, mas mababa ang binabayaran ng buwis, mas malaking bagay. And of course, tignan ng Local Development Council, particularly on agriculture. Yung infrastructure nito, yung mga irigasyon, yung kinakailangan pa, ibuhos natin ito. So that kung ikaw ngayon na may lupang pagsaka at kikita ka, makikita mo, hindi mo na gagawin sa division. Itatabi mo na lang yan para gawin agriculture. Dahil lahat ay sentibo, lahat ay infrastructure, binigyan na ng That's the way I see things, ma'am. Thank you for going, sir. Pero ma'am, mas malaking chance mas malaking chance na may papasalukuyang National Land Use Act sa 20th Congress. Kasi tatlo po senador galing po sa Cavite. I am sure, baka mukhang babago na po, mapapalitan na po yung mga tao sa Congress. So, mas bigger chance para maipasa po yan na nakatenga since 15 Congress. Pangalawa po, the reason why yung mga tao napipilitan na ibenta ang kanilang mga lupa because there's no support ay mga farmers natin. Anong gagawin mo? Paano matatanim kung wala ka namang pantanim? Wala kang pera, walang support. Kailangan mo mangutang. Yung mga panapagyo, yung lupa mo, peste, what will you do? Might as well sell it sa mga commercial, tayo na subdivision. Kaya dapat po talaga siguro, we need funding to support our farmers. Kasi di po tulad sa ibang bansa, mayaman po ang farmers. Hindi na po laki, mga nakadrive na Mercedes-Benz, may mga saling traktora. Sa atin, ano yung farmers natin, mga kalabaw ang ginagamit, parang namamalimos pa, binibigyan ng ayuda, kailangan kuliglig. Kailangan po natin ng suporta, bigyan po sila ng suporta. Pangalawa, naiba na po ang panahon. Yung mga farmers na mismo nagsasabi, anak, do not follow my footsteps kasi mahirap ang buhay sa bukid. Karamihan po ngayon, nasa yung mga anak nila, nandun, seaman, OFW,
Kasi mas malaki po ang kinikita. Why? Kasi nga po, maliit po ang kita dito po sa agriculture because binabarat po yung produkto, binabarat po ng mga traders. Kaya kailangan po talagang sustain, tulungan, subsidize ang mga farmers natin para ma-incentive po sila huwag ibenta ang lupa po nila. That's how I look at it. Thank you, sir. Any more additional insights? If none, we move on to the next reporter. Cavite being one of the richest of both province po. More than 2 million voters niya with roughly 90% ng voter turnout. Ngayon po, paano niyo po makukuha yung boto ng mga taga Cavite? I mean, ano pong ipapangako niyo sa kanila? Thank you po. Thank you. Anyone from our candidates may answer. Yes, Siguro, well, bago yung manager natin sa kulot to. Siguro yung aming mga track record na nagawa, hindi lang para sa Cavite, kundi sa buong Region 4. Region 4. That would be very important. Yung mga experience namin, nagawa namin para dito, na kinabang itong hindi lang Cavite, kundi yung region mismo. Siguro yun ang magiging basis ng mga botante dito sa Cavite. Sapagkat itong grupo namin, may kombinasyon nito may kombinasyon ng mga bago, may kombinasyon din ng mga eksperyensado na ang tawag ninyo, seniors. Ano po? Hindi na uso ngayon na senior citizen. Kami po ay mga seasoned citizens. Kung baka sa mga alak, yung habang tumatanda ay sumasarap. Thank you. Yes, Peter. Pangako ko lang kasi dati ko lang ginagawa, yung good governance, yung laban sa katiwalian. Kasi sa tingin ko, isa sa talagang pinaka-seryosong problema ng ating bansa sa napakahabang panahon, yung paglaban sa pagsukpo sa corruption. Kaya ako talagang palabantay ako ng national budget. Maski anong taon pa man, anong General Appropriations Bill tinatalakay, lagi ako naandyan para talaga magbantay ng ating kabanambayan. So, yung aking pinapangako, ginagawa ko na, ang pangako ko lang, pagpapatuloy ko lang. Thank you po. Meron po pang karagdagang kasagutan? Okay, we move on to the next reporter.